As of today, sir, actually, sir, siguro alam niyo na po anong nangyari kahapon, sir, no? So, focus na lang po tayo sa, sa updates. So, ang ginagawa po natin ngayon is nagkakanak po ng thorough follow-up investigation. At the same time, nagkakanak rin tayo ng backtracking, no? So, a little bit of history. So, actually, nung nangyari incident, ang una kong ginawa is, pumunta ako kung saan siya nanggaling. Kung saan yung kung saan yung bahay niya. So, pumunta tayo sa bahay niya, then sa tulong din po ng ICPO Police Station 3 headed by Police Captain Panes. So, nangingi po tayo ng assistance sa kanya. Okay. So, kasama po tayo sa bahay niya sa Telecom Village sa Quintin Salas Haro po. And then, pagdating doon, siyempre, chinek din po natin, nagtanong-tanong po tayo sa mga kapitbahay niya, sa neighbors. Kasi pagdating po natin doon is, wala na pong wala po yung relatives niya. Siguro pumunta natin po dito sa crime scene, dito sa Paglia. So, pumunta po tayo doon. So, tinanong natin kung anong oras umalis si Pastor, yung victim po natin. And then, napag-alam natin na alas 5 pala. So, alas 5 ng hapon, umalis na siya para pumunta sa sa kanyang client dito sa Pavia. And then, after that, so yun, kumbaga nag-utis tayo ng backtracking doon. Simula client sa trabaho niya being a veterinarian. Yes, hindi siya veterinarian, sir. Hindi ko siya masina veterinarian, but I would say na animal technician, parang ganun, if it's the right term. Because ang ginagawa niya is, freelancer po siya, sir, freelancer. And ang ginagawa niya po is, siya po yung nag-inject ng yung mga common na medicine sa mga pets. Mga pets, yeah. Like, yung mga heart guard, yung mga anti-rabies, mga ganun po. Okay. So, na-identify naton, Major, kung saan sa Pavia siya pumunta doon sa client niya? Actually, rin natin, kausap din natin yung supposedly client niya. Okay. Hindi ko na po babagatin kung sino po siya. Sir, this for the confidentiality and at the same time para sa safety din ng po natin. No? Pero do we consider this client as a person of interest, hindi? Actually, binalitik po yung kahapon, sir. Sinakausap po yung client, chinik ko kung may aso po talaga siya, sir. So, meron naman po siya, sir. And at the same time, yun po natin, examine po natin, input natin, and at the same time, consistent naman po yung mga answers niya. Okay. So, ibig sabihin, in the process of elimination, itong last person being his client na pinuntahan niya kahapon, bali excluded ito sa mga persons of interest natin. Yes. Sige. Yes. So, at the same time, dumating na, pumunta na rin ako sa crime scene. So, okay naman, na-process naman po ng sinap na kind of operative sa atin yung crime scene natin. And during their initial analysis, assessment, napag-alaman na yung kasi in accordance din sa mga eyewitnesses natin, na yung victim kasama niya pala sa loob yung suspect. So that means na it's siguro di naman tayo magpapasakay ng hindi natin kakilala, di ba, sir? Pero sabi daw ng asawa, there were cases before na pag may madaanan sila na yung interpretation nila nangangailangan ng let's say pasakayin nila para may mga cases na kahit hindi nila kilala pinapasakay nila. So kung may ganun man, sir, pero subject for validation pa rin yun, sir. Ang natin, sir, ang most common na hypothesis natin, kung ang maiisip natin, na hindi tayo magpapasakay ng hindi natin nakilala. Ang analysis natin din yan, sir, na pwede na yung suspect is kilala or may connection sa victim natin. So yun po yung tinitin natin na angulo ngayon, no? And then,
so far, with that, natay pa natin yung mga, yung further results ng, ng crime scene processing at the same time yung ballistic examination. Kasi yung may baril po na recover within the crime scene. Okay. So, baril talaga, hindi bala. Baril talaga. Baril po. Ano yung 45? Caliber 45. Yes, with light ammunitions, Major? Yes. Tapos meron din po tayong na-recover ng mga fire cartridges and fired bullets. Okay. So, isa po yung tinitingnan natin na yung fired bullets. Sir? Yung fired bullets natin, Major, nagko-correspond doon sa sinasabi ng mga witnesses diyan na may tatlong burst of fire na narinig sila prior sa pagkapatay ng victim. Opo. If I'm not mistaken, parang apat po yung apat po na fire cartridges kayong na-recover at isang fired bullet or yung slug na tinatawag. Okay. And then, yung na-recover na barrel is meron po kumbaga chamber loaded pa po. Pero, yung naka-loaded po is dud bullet. Ibig sabihin ng dud bullet po, yung firing pin ng barrel tumama sa primer, pero yung primer hindi nag-incinerate. So wala po nangyari na combustion sa loob po ng bala. So hindi po natuloy yung yung pag-propel po ng bala. Okay. So yung sabi ng bullet. And then tinitingnan din po natin kasi hindi pa masabi ng ating ng mga sinop na chemotherapies kung meron kung may signs po ba ng nagkaroon ng grafting sa loob. At inantay rin po natin yung results ng ballistic examination saka yung mga fingerprint identification natin para malaman din natin kung kanino ba talaga yung baril nun. Kasi hindi pa natin masabi kung sa suspect ba talaga yun or sa victim. Sa victim, oo. Major, based po sa police investigation, ilang empty shells ang na-recover dun sa loob ng sasakyan? If I'm not mistaken, 4 po. 4, okay. At isang baril, Yes. And then may drivers may lisensya yung baril na nakita natin doon sa loob sa document sa loob ng sasakyan. Okay. So far sir, nag-request pa lang po tayo sir from our office to Regional Service Civil Security Unit 6 to conduct firearms holder verification po. Pag malaman natin kung licensed firearm owner po si Pastor. Oo. As of press time, Colonel, the way I understand, medyo komplikado pa ang sitwasyon, no? Pero according sa information, may CCTV camera na located doon malapit sa crime scene. Yes. Have you taken a look sa na-capture na video footage ng closed circuit television na to? Yes. Actually, yun po yung ginagawa po ng ating mga investigator and at the same time yung mga nakasing natin to conduct backtracking and follow-up investigation. Okay. So, nakita na sa gaya ko na nasabi ko kanina, 5 o'clock umalis sa kanyang dwelling, sa kanyang pamamahay. So, yun yung from 5 o'clock to 7 o'clock, yun yung critical time na dapat nating i-monitor. So far, ngayon po, ayun na po yung ginagawa ng ating mga person po ng NPS. Okay. So, nag-aantay na lang po tayo ng feedback kung meron pong development or progress sa kinakandak nila na backtracking. And at the same time, in relation naman sa motive ng motive ng ating shooting incident. Una-una is ang naisip ko is yung robbery. Pero during the conduct of crime scene processing, yung pinasas ko yung crime scene, so pinacheck natin yung mga gamit. Witnessed by elected public official at the same time yung family, yung relatives ko ng ating ng victim. So pinacheck natin, pinag-isa natin, wala pong wala pong nawala. Nandiyan po yung pera niya. Okay. Nandiyan po yung mga gamit niya, yung cellphone niya, nandiyan rin po. So medyo malabo po yung motive na robbery. So sa pagkanak namin ng investigation ngayon, yun po yung isa natin pong inaalam po ano po yung magiging primary motive. Pag nalaman po natin yun, magiging malaking tulong po yun sa progress ng ating investigation. And then, at the same time, yung barangay captain ng barangay Quintin Salas Haro, nakausap niyo po sila para to check kung may mga record sa barangay na ma-relate natin sa possible motive ng krimen, Major?
Opo, sir, no. Actually, yung pagdating ko po sa araw, yun po yung ginawa ko. Nakusisa lang din po ako sa mga kapitbahay niya. Oo. Din sa mga barangay officials doon. Mm-mm. And nabanggit sa akin na meron daw record nabanggit sa akin na may record si pastor sa barangay. May we know, Major, kung ano yung record niya? Ano lang naman po, nireklamo siya po ng asawa niya. Yes. Maltreatment po siguro. Pero kasi medyo ano po yan sir, medyo sensitive case po yan, hindi po natin pwedeng Pero yun lang ang kaso na reported kay pastor doon sa barangay nila. Wala nang iba. Wala naman po iba. Actually, nag-nakin po tayo ng character background investigation. Okay, yes. Wala naman po siya kumbaga, he's a person of good. Generally, okay tao siya. Ganon. Okay na po na tao siya, sir. Wala naman. Tinanong ko rin po yung family niya kung meron silang mga kaaway, may personal grudge ba siya sa mga sa mga taong around him. Pero wala naman po nabanggit yung family niya. May nabanggit kagabi, Major, no, na something like parang Bombay. Hindi natin alam kung yung Bombay na word pertaining dun sa victim o sa suspect. May development tayo sa issue na to recently? Yes, sir. Actually, lang po yun. Kumbaga, kung ano po yung na-perceive ng ating mga eyewitnesses na medyo itsura Bombay, so nag-dispute po tayo doon. Pero subject for validation pa po yun, no? Actually, marami rin itong nagulat. Yung ibang mga Bombay po, napunta rin sa crime scene. Kasi akala nila yung Bombay po yung nabaril. So, ngayon po, kaya po talaga yung nagkaanak ng backtracking, especially sa mga CCTV, sa mga eyewitnesses. So, paano mabalidate yung information na yan? Kung ano talaga, kung Bombay po, Indian national po talaga yan, or i-check po natin, sir. Na-mention din kagabi, Major, na parang may naghihintay na motorsiklo na yung motorsiklo na yun ang sinakyan ng suspect after the incident. Na-capture to sa CCTV to give more lights sa investigation natin. Actually, yun ang galing yung information na yan sa mga eyewitnesses din. Okay. And with that, kasi gabi po nangyari yung incident, so medyo nahihirapan kami kagabi. Ngayon, ang gagawin po namin, so check naman natin kung saan sila lumabas or saan sila nanggaling. Kung saan sila nanggaling, doon po natin check yung mga CCTVs or kung may mga nakakita rin na eyewitnesses. So, makatulong din yung information na ibibigay nila at makikita natin para sa progress ng ating investigation.